Kung hindi mo pa napanood yung video ko sa may TikTok, tsaka dito sa short natin sa YouTube, hindi mo pa malalaman kung anong update dito sa may Nano Falcon natin pare. Pero bago yan, shoutout sa'yo, speak na si Dudot, Kia Dixon. Sabi niya, shoutout po, please! Ang daming is, shoutout sa'yo, idol. Ito na yung update natin dito sa may Nano Falcon. Bago ko umpisahan yung tunay natin na vlog na survival thing sa Divisoria Part 2. Let's go! Sabi dito ni Emerjan Garcia, unahin mo pong isindi yung helicopter bago naman yung remote control. Okay, patayin natin to. At ito naman yung sabi ni idol na idol ko na si Nerdspin pare. Baka sa controller loads ng Nano Falcon may trouble. Sa dalawang komento ng mga idol natin dito sa aking YouTube channel pare, parehas tama yung komento nila, no? Pwede nating i-troubleshoot dito sa controller or dito sa mismong unit. Ang hindi lang tama ay yung nagpapaandar. Ako yun pare. Meron lang para tayong dapat dito no, na gawin. Yung ginawa ko nung natuklasan ko kung paano paandarin to. Una inon ko siya. Nung nakita ko nagbiblink yan, hindi ko napansin na dapat pala nakasteady yung ilaw niyan. So paano pa i-steadyhin yung ilaw niyan? Simply, etong light na to. Pindutin lang natin ng long press. At nung pinindot ko ng matagal yan, huminto yung blink ng ilaw pare. At eto na ang nangyari. Umandar na yung Nano Falcon natin. Alright, let's go. Nano Falcon is functioning pare. Yeah! Tagumpay yung nagawa natin dito sa Nano Falcon. Kala ko papalpak kasi battery pa lang nito 200 pesos na no. Pare worth it lahat ng gastos natin dito sa ating Nano Falcon. Umiikot na siya, umaandar. Ang problema ko na lang dito, ang hirap niyang kontrolin. Lalo na pag nandito tayo sa loob, pre. Bangga-bangga talaga. Umaangat yan. Napapakita ko sa inyo. Pero ang hirap talaga kontrolin. Ayan na, 3, 2, 1, let's go! Hey! Op! Yun ang sinasabi ko sa inyo. Wasa! Halos may isang taon na rin magmula nung ginawa ko yung video na may survival thing sa Divisoria pre. At ngayon, pang isang taon niya na. So babalik tayo doon sa may Divisoria para bumili ulit ng mga panibagong pang survival things natin na pwedeng mabili. No? Tulad ng mga dagger, ng taser. Taser sana meron. Meron na akong taser dito pero gusto ko yung mas malaki. Pero mahal kasi yun. Pero hahanap pa rin tayo kahit papano. Bibili tayo ng 3 ulit na pang survival things. Ngayon dito para sa vlog natin na to. So tara na, let's go. Punta na agad tayo sa Divisoria para ma-score na natin agad dyan eh, no? Yeah! Ibibilin tayo ngayon, pre. Kailangan natin ng mga pang self-defense. Gusto yung hold up, gusto yung mga riding in tandem. Nating dumire-diretso. Baba na ulit tayo. Ayun. Dahil nga medyo delikado na naman po sa atin ngayon, ang daming mga mga masasamang tao na naman po. Kailangan natin ng mga pang talaga, self-defense pare. Papakita ko sa inyo yung mga pwede nating mabili dito. Ito, tulad ng hawak ko na to, pre. Ito yung dagger na to, automatic yan. Pag kinalabit mo yan, lalabas yung talim yan. At ang maganda dyan, yung blade nito may kahabaan na pare. At may iba't ibang design. Tulad nito, may pa-curve, pre. Ayan. Kung gusto nyo yung medyo pa-curve, ito, ang ganda ng design nito kung nakita nyo, no? At meron ding mga bulky style, pre. Ito, medyo bulky siya, malapad yung nito, yung style ng blade nito. At maganda, pre, tsaka mabigat. At kung gusto mo yung pang dual purpose, pre, meron din silang blade dito na pwede mong pantanggal ng tornilyo at the same time, pwede mo rin pang saksak kung gusto mo. Kaso nga lang yung blade nito, medyo maiksi lang. Pero pwede mo siyang pakinabangan sa ibang bagay. Ito namang hawak ko na to, pre, tignan nyo. Medyo siya, may pagka-titanium yung blade. At yung handle, pre, nakadesign talaga siya sa para sa mga daliri natin. Kung mapapansin nyo, may mga may mga pa-curve. At kung gusto mo naman ng medyo manipis lang, ito gusto ko manipis lang, pre. Pag pinansaksak mo yan, talagang baon yan. Itong hawak ko naman na to, may pagka-cute size siya. At ang maganda rito, meron na rin siyang lagayan. Talagang safe na safe ka rito. Kahit ibulsa mo to, hindi ka mahihiwa, pare. At kung cute size lang ang hanap mo, ito mas maliit pa rin sa hawak ko kanina. Ito talaga, pwede mong ibulsa, pwede mong ilagay sa sapatos o kung saan pa man. Ito mga very handy to, guys. Kayang-kaya mong dalhin kung saan. At ito, pre, yung pinaka-the best talaga. Ito yung mga nakikita ko sa COD talaga. Yan, ang ganda nito, no? Sa susunod, bibili rin ako ng gantong klase. Kaso nga nang natatakot ako kasi parang feeling ko mahihiwa yung daliri ko, no? Kasi nakapa-curve siya, no? Medyo delikado. Kailangan talaga sanay kang humawak ng mga gantong klase ng dagger, no? At ito yung jumbo hotdog, pre. Ito parang machete na to pero hindi pa eh. Parang knife pa rin to, pre. Pero kung titignan nyo, ang ganda. Tapos may lagayan na rin siya. Pwede mong isukbit sa short mo at dala-dala mo to para kang si si Rambo, pre. May dala kang mga panaksa. Ito naman, cute size na pala
pangpalakol. Pre, etong ganda na ito, no? Mga pangpalakol sa kahoy. Pag gusto mong maggawa ng panggatong, pwede yun. At ito, nakakita pa ako ng isang manipis, pre. Ito, nakakatakot talagang hawakan to kasi napakatalim ng blade niya. Tapos sobrang nipis. Feeling ko mahihiwa rin yung daliri ko pag yan ang dala ko. At talagang madami pang pwedeng pagpilian. Talagang mabubusog yung mata mo rito sa daming pwede mong bilhin. Sa dami ng pwede mong bilhin, pre, at collectionin. Kung mahilig ka man sa mga gantong klase ng kutsilyo or kung ano pa man, meron sila dito, pre. May mga batuta pa nga rito na dihatak, pre. Pag hinatak mo, lumalaki. Rangka. Baby. Hindi na, re-retura sa bahay kumakain. Hindi. Galing ni Idol humawak ng ano. Sanay ka, Idol. Ayan, te. Tsaka to. Buti hindi ka nahihiwa niyan. Hindi. Anong karoon ko kasi yung suklay. Yung oil. Pero meron ako yung talagang kutsilyo. Oo. Kaya. May talim ba? May talim ito. Ito. Thank you. Jel. Ingat ka dyan. Baka matanggalan ka ng daliri. Ang dami ko pa talagang gustong bilhin doon kanina sa may Divisoria. Pero pwede naman natin silang balikan. Pag binili natin lahat yan, ubos ang pera natin. Pero yun na yung shop na yun, yung pinakamurang shop na pwede nating bilan ng mga survival things natin doon sa Divisoria. Kaya kung may gusto ka, doon kayo pumunta para sa shop nila ate na yun. Nakita nyo naman. Tignan nyo naman, ito yung binili ko sa kanila last year. No, may isang taon na ito may higit sa akin. Itong dagger na to, pre. Kung makikita nyo, nagamit ko na rin naman ito paminsan-minsan sa mga prutas. Pero pre, wala pang kalawang yan, no? Kung mapapansin nyo, ayan, no? Wala pang kalawang, di ba? Pwede rin naman kayong bumili sa akin kung gusto nyo. Kung di kayo makakapunta ng Divisoria, mag-request lang kayo sa akin. Pero syempre, may patong na yun. Iba na ang presyo nung kasi dadaan sa Shopee yun. Pre, si Shopee, daming patong-patong na. Pero tsaka na natin pag-usapan yan. Ito yung nabili ko. Itong tatlo na to, pre. Small, medium, and large, pre. Ang presyo na ito, magkakadikit lang talaga. Itong back knife, unahin nating buksan. Gustong-gusto ko talaga magkaroon ng maliit na ganito kasi nga, para pag lumalabas-labas ako, no, pwede natin siyang bit-bitin. Pero pare, kahit ganito kaliit to, may mga restriction pa rin. Yung mga pagbibit-bit ng kutsilyo, hindi natin pwedeng dalhin kung saan-saan no? So ba yung mga lugar na hindi dapat nagdadala ng mga kutsilyo basta-basta? Yung mga lugar na matatao, tulad ng mall, sa park, hospital, ano ba, basta kung saan may mga tao, no? Mga supermarket, mga ganon. Pero yung mga lugar na pwede nating puntahan na magdala ng mga gantong klase ng night, magka-camping ka, or magsiswimming, kailangan nyo ng mga ganito. Siyempre, mga pangbukas, panghiwa, ito yung box niya, kita nyo naman. Pero ano to guys, hindi to yung original na back knives. Siyempre, made in China to. Copy lang to guys ng totoong brand. Hindi to yung pinaka-original talaga na brand. Kaya mura, pre. Pero pare, kung makikita nyo, diba? Pwede na. Pagdating sa design, pre, yung pinakahawakan niya is made of wood. Tapos may metal sa loob. Kung mapapansin nyo, yung black na yan, may metal sa loob, pero yung panglabas niya is wood, pare. At pwede nyong isabit sa pantalon or kung saan pa man. Pero huwag kayong magtitiwala sa gantong pangsabit, no. Madali itong masira, no. At madaling mawawala yung knives nyo pag ganito yung ginamit nyo. Kailangan nyo matibay na kung bibili kayo ng pangsabit kung saan nyo man gusto isabit, no. Yung blade nito is nasa 2 inches mahigit, no. Halos 2.5 inches. Pwede na kung pamutol lang sa mga tali, panghiwa sa isda, at kung ano pa man, pwede nyo itong gamitin. At pang self-defense, pwede rin. Pero sabi ko nga sa inyo, kung magdadala kayo ng mga pang self-defense, di nyo pwedeng ipasok to sa mall, no? At mag-ingat kayo. Hindi kasi basta-basta dapat nagdadala talaga ng mga kutsilyo. Kasi mahirap na mapagbintangan ng kung ano, diba? Ito naman yung binili ko na to is field cutting tool, stainless steel. Yan, balisong yan. Ang ganda ng pagkakadesign dito sa balisong na to. Kung makikita nyo yan, no? Yan, dito yung bukasan niya sa baba. Medyo mahigpit pa siya dahil bago. So, safe na safe tong balisong na to dahil, pare, wala siyang talim. Yan, kung mapapansin nyo, tong balisong na to, wala siyang talim. Ang gamit ng balisong na to, pre, pwede nyo pag-practicean. Syempre, yung mga nagbabalisong dyan, mabibilis ang kamay, yung mga ganyan, para hindi ka masugatan muna sa unang hawak mo ng balisong, ganito bilin mo. Pero marami pang pwedeng paggamitan yan. Kung mapapansin nyo, yung pinaka-blade niya, ang daming nakadesign dyan para sa mga tornilyo at pambukas ng takip ng bote, pre. So, etong balisong na to, pre, nabili ko siya doon sa binibili natin ng 250 pesos, pre. At para sa pangatlong nabili natin, pare, ito yung jumbo hotdog. Tignan nyo naman, ang laki niyan. Hunting knife. Nagdadalawang isip nga ako kung bibiling ko pa ito doon. Kasi nga, ang laki niya, pre. Natatakot ako baka bumagsak, mabitawan ko, mabagsakan ako, matusok ako. Hindi naman kasi ko sanay humawak ng kutsilyo palagi. Nang ganito kalaki, pre. Tignan nyo naman, napakahaba niyan. Size pa lang yan.
Yung pinakatalim niyan is nasa 7 inches na, pre. Ito talaga yung mga pangbundok na kailangan natin pag pupunta tayo sa bundok. Kaya pag tumira ako sa bundok Sunday. Yan o, tignan nyo naman. Bibing. Wala anong kulay itim pero the best din yung kulay silver, pre. Ito talaga, pre, magagamit talaga sa ano to, no? Pag maghahawi ka ng damo, hindi, damo lang. Walang ano, one saksakan. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, ang kapal ng talim nito, ang kapal ng blade nito, pre, at talagang matalim siya. Ayan o, nakakapako yung talim niya. At pwede pang mas taliman to, kasi pwede pang ipahasa to. Dahil makapal nga siya, ayan o. Pwede pa yung ipahasa, no? So, eto guys, tatanungin ko sa inyo, para saan ba to? No? Eto, or design lang talaga siya. Di ba pang kaliskis ng isda to? Pero para saan ba to, no? Parang design lang no? Parang pag nanaksak ka, may ano pa, may kayod pa. Pag sinaksak mo yung sasaksakin mo, may kayod pa, no? So, ang ganda nito. Itong hunting knife na to, pre. So, kayo na lang pumunta, pwede kayo makipag-usap doon, pwede kayo makipagtawaran. So, itong hunting knife nito, wala naman ata siyang ano, no? Wala ata siyang brand. Yan. So, may kasama na rin siyang lagayan para pwede mo siyang isukbit sa short or sa pantalon, kahit saan. Sa pader, pwede dahil meron siyang ano, yan, may sabitan siya. Maglalagay ilang ng sabitan sa pader, pwede mo na siyang isabit pag ganun. Ang kinagandahan kasi nito talaga, yung nalagyanan niya, kaya parang safe na safe mo siyang dalhin. Pero hindi mo siya talaga pwedeng dalhin kung saan-saan sa mall. Imposible mong maipasok. Maipapasok mo siguro, pero pare pag nahuli ka, longgo ka, hulong ka talaga, big time. Ang dami pang pwedeng bilhin doon sa Divisoria. Ang dami ko pang gustong bilhin tulad ng mga nakikita ko sa COD. Yung mga pag ganun yung talim, no? Ano bang tawag doon? Yung mga pero babalikan natin yan. Sa ngayon, yan, ito na yung mga naipon natin, pre. Tignan nyo naman. Ito yung nabili ko sa Baguio, dito sa Divisoria, pero the best to, tignan nyo. Ayan o. Damn! Ang nipis ng talim niya. Talagang pag sinaksak to sa tao, talagang tagais ng dugo. Sa nipis niyan. So, sobrang talim. Ito yung pinaka-OG sa akin, pinaka-matagal. Yan o, kabilaan ng talim. Tagal na nito sa akin, di pa ako nagbablog na sa akin ito. Comment na lang kayo dyan sa may comment section kung anong gusto nyo makita, kung gusto nyo ihiwa ko sa ganito, ihiwa ko sa ganyan, at kung ano yung top 5 natin dito na mga pang survival things dito sa bahay. So, kita-kits tayo next video. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe dito sa video ni Gulotski TV. Maraming salamat sa inyong lahat. Yeah, mag-ingat. Let's go. Bye-bye.